Alright, ito po ang ating susunod na panonoorin. Huwag na ho natin patagalin. Ang title, malaking good news to. Nagdesisyon na ang NBI judge sa Duterte? Question mark ha, tanong. Ito ang tatapos kay Torre, Marbil at Adyong. Patanong ulit mga kapatid, kung trip nyo na may kasamang reaction video, bibigyan natin ito ng opinion at reaction. Kaya kung ready na kayo, simulan na po nating panoorin. Anong meron? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, hindi naman kayo ang tinatakot ni Digong. Ito, naging banat ni NBI Director Jaime Santiago. Oo, doon po sa sila ang nagkaso. Tama ho ba? Tapos wala naman hong pangalan at mga senador naman yung mga yon. At joke lang naman yung mga yon. Pero bakit daw siya ang nagkaso? Diba? Ngayon, ang tanong ko tuloy ulit, meron bang nag-utos? Tanong lang naman ho. Ngayon, panibagong tanong, sino ba ang nag-utos? Yan. Yan ho ang aking mga palapalagay at opinion kasi bakit? Anong meron sa inyo? Ba't kayo nag-iingay? Diba? Hindi naman pwedeng sila lang, ikaw ba mag-aaksaya ka ng panahon? Diba? Na para lang ganyan, kung wala lang. Tapos hindi ka naman senador. Diba? Ayan tuloy, yung NBI nagsalita na sa inyo. Okay, tuloy po tayo na. Matapos naghain ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance sa Department of Justice at bigyang mali siya ang naging tila biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador. CIDG Chief General Torre, Congressman Adyong at kasama nitong kongresista tila nasupalpal at harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago. Pero bago ang lahat, Parang narindi na rin siguro to. Ano ba mga pinagagawa ninyo? Ba't kayo nagkakaso? Hindi naman kayong pinaparinggan. I-joke lang naman yon. Wala nga pangalan yung 15 senador. Malabo. So ibig sabihin talagang biro lang yon. Tapos magkakaso kayo. Ganun po ang sa tingin ko ha. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan Okay, tuloy-tuloy muna tayo para magkaintindihan. mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload Yes. namin. At eto na nga mga kababayan, matapos tila utusan ng kongresista na sila Adyong at kasama nito ang ahensya ng NBI na imbestigahan na naging biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador nang mag-campaign rally ito at magpakilala sa kanilang kandidato para sa pagkasenador sa Ba't ganun, no? Pag nagsasalita si Tatay Digong, may mga pasyabog. Tapos, nawiwindang lahat sila, no? Parang nayayanig sila, di ba? 2025 election. Tila nagkaroon ng mainit na diskusyon matapos igiit ni Congressman Adyong Alonto na dapat imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pahayag tungkol Lahat sa na lang, 15 senador. Ngunit sa gitna ng kontrobersiya, diretsang sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hindi dapat gawing malaking issue ang naturang biro. Ako tuloy nahihiya eh. Kakahiya. Wala lang, nahihiya lang ako kasi mataas ranggo mo eh. Tapos biglang parang eepal, di ba? Parang ako, depende na lang kung hula ko lang, no? Depende na lang kung malaki offer. O ikaw munang magsalita dyan, ha? Kasi meron tayong gagawing diversion. Ha? Kasi may gagawin kami rito para hindi masyadong matabunan yung ganire. Parang ganon yan, mga kapatid. Pagkakaintindi at opinion lang ho natin dyan. Biglang binulaga ni Sara Duterte. Ang ating Vice President biglang bumulaga, no? May pumalag ang VP Sara Duterte, di ba? Doon sa isang vlog natin, kalalabas lang nun. Di tatabunan na naman yung issue na to. Tuloy muna tayo. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya CIDG Chief Brigadier General Torre at ilang kongresista tila harapang nasupalpal ng buong katotohanan at harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago sa isang panayam. Sinabi ni Director Jaime Santiago na style umano ng dating Pangulong Duterte ang nasabing biro at taong bayan lamang ang humusga sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At
ayon pa sa kanya, and I quote, nakikita ko, rhetorics lang niya, Duterte. Part lang ng kanilang political propaganda. Mawalang galang kay Kong Adjong at sa iba pang congressman natin. Nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dag pa nga nito. Alam ninyo, Kaya nga anong connect niyan? Kung ako tagapagtanggol with all due respect po, kung ako tagapagtanggol nyo, Sir Torre, mahirapan akong ipagtanggol kayo. Kung ganito lang, no? Ako lang po, mahirapan ako political pag ganito. speech, ano yan, rhetorics. Inaano namin yan, inaalaw yan ng ating political system. Unquote. At mismong si NBI Director Jaime Santiago nang nagsabi na hindi dapat ituring bilang seryosong banta ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa kabilang banda, nanindigan si Santiago na ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rhetoric lamang na parte ng sistemang politika sa bansa. At matapos lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa Ayan na. ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, buti pa NBI nag-iisip ng matino. Yung mga leader ng PNP, di ko na alam kung anong nangyari. Remember, si Hala. Parang nakakaya tuloy yung ganito. Leader nga pala, no? Sa general. General pa, no? Tapos, nakarating ka ng ganyang position mo, dapat alam mo. Diba, no? Tatay Digong, lawyer at prosecutor. Alam niya kung ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin. O masyado si Adjong, balat sibuyas, hindi naman siya apektado o inaano. Apektado kasi pwesto niya. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya si Tatay Diggs. Kasi Yes. alam niya ang ginagawa niya, naaayon sa batas. Alam niyang nasa tama siya. Ang tanong, kayo, mga nasa tama ba? Kaya ganyan na lang sila makareact kay Duterte dahil marami kasing nagawang maganda sa bansa. Yes. Dati ganyan talaga pag-inggit. Kulang na lang pati uto ti Duterte. Papansinin nila. Dapat yung aksyonan ng patay sa mga taong inosente, nakagawa ng mga lulong sa droga. Hindi ang mga salitang pangbata para di tayo pagtawanan ng taong bayan. Unquote. Itong si Torre at itong si Marbil ay sinupla ko tuloy tayo, ng NBI. Naku po, mukha ho silang tanga. Bakit ho kanyo? Nagmukhang tanga ho itong PNP dahil ho sa ginawa nila. Eh bakit ho? Mamaya papakita ho natin kasi ho, alam Nakakaya. Ako, ewan ko, basta nakakaya. no, itong nakaraang araw lang ay nagkaroon ng PDP proclamation kung saan si Pangulong Duterte, alam mo naman, binitawan na naman siyang malupit. At syempre, yung mga mapagpatol at saka mga walang isip at saka mga bubuito, abay nag-react pa. May isa pang congressman dyan, ewan ko kung tatanga-tanga lang o bobo lang talaga, pambihira ko ano-ano pa sinasabi. Mamaya, babanatan natin yung animal na yan, ha? O, panoorin ho natin itong news na makita ho natin kung ano ba, talaga bang kademanda si Pangulong Duterte? Meron po bang basihan itong pamahalaan na ito para ho idemanda si Pangulong Duterte? Ano na ba talaga ang tunay na nangyayari? At nako, mga kababayan, may nababalitaan ako. Dahil dito sa news na ito. Dahil ho dito sa sigurado ako bukas meron makakatanggap ng memo. Report to Malacanang. Mukhang may mayayari bukas. Ha? O kaya mamayang gabi, mukhang may mayayari dahil ho sa binitawan nitong NBI. O, panoorin po muna natin itong news na ito. Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kung Aba, bakit? sabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Naku po, patay Pero tayo ang dyan. kalyado ng mga Duterte, minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Alam mo, ito. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas, talaga bang wala na po ba tayong may babalitang matino? Ganito na ho ba talaga ang ating mga kupal na mainstream media? Wala na ho ba talagang mababalita na matino? Ito alam naman po natin na joke ho ito. Ito po isang bagay na alam mo yung part of the speech. Hindi ko maintindihan. Lahat ng media nakapokus sa balita na to. Tanginan nyo, 6 na taon ng ganyan si Pangulong Duterte. Pangilang taon na ngayon? Siyam na taon na.
O, tama, mali. O, hindi pala. O, tama, almost 9 years. Di ba? Almost 9 years na ganyan. Si Pangulong Duterte, kayo talagang basta lang may balita. Gano'n, wala na ho ba kayong news? Nagtatanong lang ako, wala na po ba kayo bang pagkakwartahan? O baka naman inutos sa inyo ng peking Panginoon yan. Hindi ako, sa tingin ko feeling ko inutos to ng peking Panginoon. Kilala nyo yung peking Panginoon na baboy? Yung ganid sa pera? Yung sa sobrang ganid sa pera, nilunok na lahat ng pera ng bayan? Kaya ganun nakalaki. Di ko na sasabihin kung sino, kayo na lang magpangalan ha. O, sino ba yun? I-comment nyo na lang ho dyan. O, kung kilala nyo na, kung hindi nyo kilala, mag-research ho kayo. Sino ba yung pinakaganid na politiko sa ating bayan ngayon? Ito ang most hated politician in our country and most greedy, most corrupt politician in our country. Wala nyo kung sino. Bawal ang tamang sagot. May mga ganong post no? Sa social media. Bawal ang tamang sagot. Pambira, oo. Anyway, feeling ko kasi inutusan itong peking Panginoon na ito, itong mga media. Alam mo naman, busog na busog sila sa peking Panginoon. Talagang pinambababae, kakabit nila itong binibigay ng peking Panginoon sa kanila. Kaya yung mga nasa newsroom ng mga news outlet, makikita mo sa mga wag natin sisisihin yung mga reporter. Although may mga bayarang reporter, marami rin. Pero ang talagang binabayaran ng matindi dyan, yung nandun sa newsroom. Yung kanilang tinatawag na station manager. Yung pinaka-newsroom manager. Ang tanong, inutos po ba sa inyo ng peking Panginoon nyo ito? Meron po bang utos sa inyo na, igawin nating malaking issue yung biro ni Duterte kasi pasasampahan ko ng kaso kayan sa bata ko. Alam nyo naman kung sino ang bata nitong peking Panginoon na ito. Walang iba kung hindi si Marbil. Hindi, itong peking Panginoon na ito, ang bata niya, si Marbil at saka si Torre. Si Torre yung tagalakad, pero ang pinaka-boss nila, si Marbil. Utusan lang po yan Mga utusan lang po yan ng peking Panginoon nila yan naman yung mga sip-sip sa ewan ko, kung bakit sip-sip yung mga animal na yan. Baka, hindi ako sure. Baka pinagpapala sila, hindi natin alam. Tanungin natin si Torre. Torre, pinagpala ka na ba? Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance. Inihain niya ni PNP CID. Wala nang iba kung hindi siya ang pinakamahilig na magdemandang general. Sa bagay, hindi kasi kung papansin ninyo, yung video ko kaganina, kahapon, yung video ko, di ba, sinabi ko sa inyo, pasasampahan ng kaso ng NBI. Ayaw nyo maniwala di ba? Sinabi ko na sa inyo yan Sinabi ko sa inyo na pasasampahan ng kaso. Abay siguro natiktikan itong Torre na to. Nung natiktikan ni Torre, sabi niya, hindi pwede ito. Hindi pwede, uunahan ko na ito. Gusto ko maging PNP chief Di umano, allegedly. Hindi kasi alam mo naman, di ba? May aligasyon dito sa Maman to na ito yung sunod-sunuran kasi daw gusto maging PNP chief nito. Di umano, may kwento-kwento, may alleged na story na tinanong siya. Kaya mo ba? Kaya mo ba na hulihin si Kibuloy? Kaya mo bang gipitin ng mga Duterte? Kung sakaling ipa-aresto sa si Duterte, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, go ka sa PNP chief. May mga ganyang kwento Hindi ako sigurado, pero may narinig po akong kwentong ganyan. Meron po akong narinig na ganyan mismo sa palasyo. Ito sabi, sagot daw, di umano, ang sagot daw, kaya, akong bahala. Lahat ng iutos nyo, maging PNP chief lang. Yun daw ang kwento-kwento. Kaya tuloy, dahil sa mga pangyayari na ito, mukhang nagtutugma o tumatama, tumatama po yung balita na yun. Yung chismax na yun, mukhang balita na yun, tila nagkakatotoo kasi pati yung mga simpleng ganito na isang katatawanan, siniseryoso nitong Maman to para talaga pumapel, para sumipsip. Ito naman kasi si Marbil, ayaw pang bumaba. Marbil, bumaba ka na kasi. Mag-resign ka na kasi. Kasi sasabihin mo, di ba? Retired na, dapat na yan Retired na po yan si Marbil dahil sa kanyang mandatory retirement because of his age, ika nga. Kaya lang, extended po siya. So, mukhang naudlot itong pagiging PNP chief ni Torre. Di ba? Abay, mantakin mo, hindi pa PNP chief to, ganito na to kasipsip. Paano pa pag naging PNP chief to? Naku po, baka lahat idemanda na. Lahat ng magsalita laban sa gobyerno, idemanda niya. Tama, mali. Ito mukhang ito ang, kasi naalala nyo yung panahon ni Marcos Sr.,
'Di ba? Meron siyang Pabian Bear na tinatawag. Yun yung parang pinakakanang kamay. Kwento ko, eto hindi ko po ako dito. Kwento-kwento lamang po sa akin ng mga lolo't lola, magulang ko. Eto daw talaga si Pabian Bear ang sunod-sunuran dito kay Ferdinand Marcos Sr. Parang ganun daw ang nangyayari dito kay Torre, parang si Pabian Bear. Naku. Pagka tiningnan mo si Pabian Bear, medyo may hawig sila. Although hindi natin sinasabing masama si Pabian Bear. Pabian Bear. Parang naalala ko to si Flavier. Si Pabian Bear, yun, no? Well, di ko sinasabing masama si Pabian Bear, pero siya yung kanang kamay, ika nga, ni Marcos Sr. Ito naman, parang hindi lang kanang kamay. Kanang kamay, kaliwang kamay, paa, di ba? Kaliwang paa, kaliwang hita, kaliwang paa. Ano nga iutos dito gagawin niya? Pag siguro sinabi ni Peking Panginoon sa kanya, sit! Baka umupo ito eh. Pag sinabi ng Peking Panginoon sa kanya, play dead! Magkakapag-play dead to. Hindi kaya? Kasi parang gano'n na nga nangyayari. Di ba sabi nga nung iba, ito daw ang 2-star na walang ka-star-star pagdating sa kaugalian. Para bagang hindi general. Ito pakinggan natin yung kanyang argumento. Tingnan nyo kung gaano kababaw, ha? Tingnan ninyo kung gaano kababaw itong argumento nitong maman to. Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na eh. Pakialam namin. Bagong Pilipinas na eh. Na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Ang corny mo, Brad. Bagong yun ang dahilan niya. Bakit mo dinimanda? Bagong Pilipinas na eh. Hindi pwede yung ganun na joke only na lang. Pikon eh. Alam mo, grabe sa pikon talo itong maman to. Hindi, bagong Pilipinas na eh. Sip-sip talaga. Sip-sip na sip-sip. Gago! Napaka-sip-sip mo, Brad. Walang biro. Para kang hindi general. Para kang walang estrella sa braso mo. Sip-sip ka. Gago! Sigurado ako kinahihiya ka ng mga kasamahan mong PNP.